Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sadya na reading kayo ng balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 7 of Pentacles. Feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na andun yung iniisip mo kung kailan kaya darating yung panahon na maibigay sa'yo lahat ng mga pinaghirapan mo, yung mga binigay mong attention, effort, yung bumalik din sa'yo yun lahat. And kung ano yung ginagawa mo, gusto mo, makita mo one day na mapunuan din kung ano yung sa tingin mo na ibibigay mo. Gusto mong maibalik din yun sa'yo. Or iniisip mo kung ano yung kaya mo pang gawin para maibigay sa'yo or maibalik sa'yo lahat ng mga ginawa mo. Ang mensahe ng card mo, nagkakaroon dito ng hindi pagkakaunawaan and nagkakaroon ng struggle dun sa situation. Nagkaroon ng end yung situation dahil hindi nagkakasundo at nagkaroon ng paghihiwalay. And meron ditong darating na pagsisimula. Andun yung passion nitong tao na to na gustong ipakita towards you. And itong tao na to pabalik-balik sa buhay mo, mapaglaro. Meron ditong darating na long term na emotional happiness para sa'yo kasi naibigay mo na at napunuan mo na yung mga cups na to. At the back of your mind, may mga isipin ka ngayon na ginagawan mo ng paraan kung ano yung kailangan doon sa sitwasyon na yon or may kailangan kang pagdesisyonan. Naguguluhan ka kung ano yung uunahin mo, whether yung pag-ibig or yung karir mo. Some of you, tinitimbang mo kung ano yung kailangan sa isang sitwasyon sa buhay mo. Iniisip mo kung ano yung kaya mo pang baguhin doon sa mga nangyari at kung ano yung kaya mong maibigay doon. Very passionate and loyal tong tao na to. And gagawin niya lahat ng makakaya niya para sa mga pangarap niya. Or dun sa relasyon. Clarify natin ang 5 of Wands. 10 of Wands and Knight of Pentacles. You're gathering some information, especially dun sa financial mo, kung ano yung kaya mo na mapaunlad pa or ginagawa mo lahat ng paraan para dun sa financial mo. Ayaw mong maranasan na mag-struggle or magkulang dun sa pera at pangangailangan mo. Clarify natin ang Knight of Wands. Ace of Wands and Queen of Pentacles. Meron ditong bagong darating na connection. And you're thinking about to invest dun sa passion na to. Kasi unti-unti ka nang nagbibigay ng effort mo dun. Clarify natin ang the Moon. 3 of Cups and Knight of Wands. Andun yung pagkikita o reconciliation na mangyayari at pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung gagawin mo. Clarify natin ang 5 of Swords.
The Moon and Three of Pentacles. Gusto mong baguhin yung mga nangyari na para sa'yo hindi maganda at ayusin kung ano yung kaya mo pa dun sa sitwasyon na to. Clarify natin ang the Tower. Queen of Wands and Page of Pentacles. Unti-unti ka nang nagiging okay. Kung ano yung mga nangyari sa nakaraan na pagtatapos, naghihil ka na doon. And yung pagsisimula dito, iniisip mo na gumawa ng paraan para kumita or mapalago yung financial mo. Clarify natin ang Ten of Cups. Six of Cups and Knight of Swords. May darating dito na communication or clarity dun sa situation about dun sa past. Some of you, yung past person mo gustong makipag-usap sa iyo at ayusin yung mga nangyari. And I think magiging masaya ka dun sa magiging resulta. Clarify natin ang Two of Pentacles. Seven of Cups and the World. May mga opportunity na dumarating sa buhay mo, pero hindi mo alam kung ano yung uunahin mo. Naguguluhan ka. Hindi mo alam kung ano yung pipiliin mo. And tinitimbang mo kung ano yung dapat na mauna or kung ano yung kailangan dun sa sitwasyon. And pinamanifest mo na magkaroon ng pagbabago yung buhay mo. Clarify natin ang King of Wands. Some of you may darating na travel dito at pinag-iisipan mo kung tutuloy mo o hindi. Page of Pentacles and the High Priestess. Very intuitive ka. And you need to listen to your inner self. Kasi may mga bagay na pumapasok sa isipan mo, binibigay sa yung idea, and alam mo na makakatulong yun doon sa sitwasyon. Andun yung passion mo, and also may mga gusto ka dito na gawing hakbang para dun sa financial mo. Kung ano yung sa tingin mo makakatulong para sa'yo at magiging okay yung kalalabasan, ikaw pa rin yung magdesisyon para sa sarili mo at sa mga gusto mo. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. As soon as I choose to see the light in the dark corners, I redirect my power toward what I want. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung sa tingin mo kailangan doon sa sitwasyon at alam mong makakabuti yon para sa'yo at sa mahal mo sa buhay, yun yung gawin mo. Kung ano yung sa tingin mo mas okay at magiging masaya ka, ipagpatuloy mo lang yon. At kung ano yung mga masakit na nangyari sa buhay mo, kalimutan mo na yon. You need to leave it all behind para hindi na makabigat para sa'yo yun at makadagdag sa mga isipin mo. Kasi kung dala-dala mo pa yon, you feel burden inside. Mabigat. Saka nagiging negative yung thoughts mo palagi. Kasi kung ano yung mga nangyayari doon, naaapektuhan ka nun eh. Malaki yung nagiging impact nun para dun sa happiness mo at sa mga gusto mo. Basta isipin mo lang palagi na maging masaya at gawin ko ano yung makakaya mo para dun sa mga pangarap mo at kung ano yung desire ng puso mo. Magdasal ka lang palagi para magabayan ka at mabigyan ka ng tamang idea dun sa mga pangarap mo sa buhay. At gawin mo yung makakaya mo para magtagumpay sa buhay. At itong yung reading, Virgo, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.